So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So again, this is a part 2 nitong ating mga katanungan na sasagutin ngayong araw. Kasi ang dami nung nagtanong kahapon, hindi po natin kinaya sa isang video. Kaya gumawa ako ng part 2 na video para masagot po natin lahat ng inyong katanungan. So lagi ko lang hinihiling mga kamanok, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, yung mga video, yung mga topics na ating pinag-uusapan dito, especially sa mga katanungan po ninyo, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba ng video na ito. Okay, kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat and let us proceed to our main topics or yung sa mga katanungan na inyong itinatanong. So, ang una po nating katanungan ay galing kay Ruel Sabido. Okay, Ruel, ito yung katanungan mo. Sir, pwede po magtanong, ano po yung mabisang gamot sa manok na namamaga po yung mata? Salamat po. Okay? So, atin mo nang i-diagnose ito. Bakit nga ba namamaga po yung mata ng ating mga alaga? Kasi po, hindi po nakakalabas yung sipon, okay? O kung yung yung malalagkit na laway, hindi po nakakalabas. Kalimitan po yung ganyang namamaga. Paga po yung mukha pero walang sipon. Okay, baka po yan ay hindi po talaga makalabas. Ano pong ibinibigay natin? Ako po nagbibigay muna ako ng Amtil kapag kaganyan. Alam naman natin ang Amtil, napakaganda po niyang antibiotic sa ating mga alaga. So hindi ko po pinapakain yung ganun. Okay, yung mga namamaga ang mukha, may sipon, hindi ko muna pinapakain. At ang maganda dyan na pagbibigay ng antibiotic, mas maganda sa umaga. 1 to 2 hours bago kumain. Para talagang absorb talaga ng katawan, especially kung may sakit yung manok, yung antibiotic para mas mabilis po ang pagbaba ng infection sa katawan at mas mabilis po na makitaan po natin ng progress yung manok na may sakit. Okay? Kasi stressful po kung halimbawang ididiklag po natin, wala namang sipon, wala namang halak, na magalang ang mukha. So wala tayong ididiklag, may stress lang yung manok kung halimbawang ididiklag natin ng ilong, wala namang lalabas. So bigay agad tayo ng Amtil sa kanya. So ang gagawin natin dyan, consecutive days for 3 to 5 or 5 to 7. So, isang linggo po ito. Bili agad kayo ng 7 o isang banig, 10 pirasong Amtil para sigurado po na talagang gagaling yung ating mga manok. Okay? So, wag mo nang pakainin, ibigyan muna ng antibiotic. Okay? So, 1 hour to 2 hours bago kayo magpakain. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? So, next question po tayo. Ito naman galing kay Rogie Clarito. Okay, so ito yung tanong mo, idol. Sa iyong experience, ano po ang brand ng pellets ang mas magandang ibigay kung tayo po ay mamamasyal or malapit ng mamasyal? Okay, or even 3 days bago tayo mamasyal para ma-feel mo na hindi po nag-muscle bound o tumitigas masyado yung laman. Okay, actually mga kamanok, ako po ay hindi masyadong nagbibigay ng ganyan. Okay, ako po ay doon sa maintenance ko na kung saan from day 1 up to pamamasyal, yan na po ang ibinibigay ko sa kanila. So, kinukumpute ko po kung ano po ang dami o kung gaano po ang dami ng pagkain na ibibigay ko sa kanya. Okay, para hindi po tayo nalilito, para maganda rin po talaga yung kanyang panunaw at the same time yung kanyang droppings. So, kailangan po natin computein ito. Then, kung tayo man ay magbibigay ng pellets sa kanila kung ilang oras na lang. So, binibigay ko po dito is saging po. Yan po yung tinatawag nating holding ration, yung saging. Okay? Yan po kasi hindi nyo na kailangan pang bigyan ng kung ano-ano. Yan po ay ready mixture na po ng moisture and carbs. Okay? Ibig sabihin, pag kinain po nyo yung saging, kahit wala na po siyang painom, okay na po yun. Okay? So, okay na po yun. Yan po ay timplado na, ika nga, hindi sobra, hindi labis sa painom. Okay? Kaya mas magiging magandang digestion, maganda pa rin ang ipot ng manok. Okay? Computed ang patuka, maganda yung ipot ng manok, may holding ration tayo, isang kagat sa saging, equivalent to 1 hour na busog or maayos ang kanyang digestion. Kung 2 kagat o 2 tuka, noong manok sa saging, equivalent to 2 hours na kaya po niyang mapanatili yung energy and happiness and healthiness sa kanyang katawan. Okay, kaya kung ako, tatanungin nyo pagdating dyan sa mga pellets na ganyan, hindi po. At saka kung halimbawang dumating tayo sa point na
matubig yung manok, hindi po pellet. Grains po ang ibinibigay ko, especially crack corn, ilang piraso. Ang crack corn po, yan po talaga ang sumisipsip ng moisture, hindi po ang pellet. Okay? Tingnan po ninyo, yung mga manok na binibigyan nyo po madalas ng corn, tumitigas po ang katawan. Ina-absorb po niya yung moisture ng katawan. Magaan yung manok, matigas ang hipo. Kaya po masasabi ko na yan po ang pang-absorb ng moisture. Okay, so maliwanag po tayo mga kamamaya. So next question po tayo. Galing kay Ann Tumaliuan. Okay, so another question, idol. Maliban sa Jackie Oats, ano pa ang po pwedeng grains ang po pwedeng i-ferment? Actually mga kamanok, yung iba namang grains po pwede. Okay, kaso hindi po ito nagtatagal, nakagaya ng Jackie Oats, na po pwede mo siyang gamitin in a long period of time. So ito, kalimitan yung ibang mga grains, magdamag lang eh. Okay, ferment mo siya ng magdamag lang. Hindi po pwedeng patagalin kasi napapanis, nasisira. Yung corn, ganun, sisira. Yung iba, ganun din, nasisira. Hindi po sila naglalabas ng ng natural fermentation na makikitaan mo talaga na gumaganda yung grains. So, hindi sila po pwedeng patagalin. Ang po pwede dyan, palay. Okay, may nagsasabing palay, pwede raw. Pero hindi ko pa nasusubukan yung palay. Pero may nagsasabing pwede raw itong i-ferment. Kaso hindi rin siya po pwedeng patagalin ng sobrang tagal na kagaya ng Jackie Oats na po pwedeng tumagal ng yung sa akin, pinakamatagal 5 months. Okay pa. Pero yung ibang grades, hindi po pwede. Okay, so mamili ka lang. Palay or yung Jackie Oats. Kasi ako, sa Jackie Oats ako nasanay. Kung kaya't yung Jackie Oats, yan na po ang aking tuloy-tuloy na ginagawa. Kasi marami namang available na maaaring makunan dito nitong Jackie Oats. Okay? So next question po tayo. Ito po galing kay Lewilin. Okay, Lewilin, ito yung katanungan mo. Sir, meron akong binibreed. Magkasama sila sa breeding area. Okay, pinapakain ko sa kanila ay successor pellet. Ayos lang ba na yun na din ang kinakain ng tandang ko? Salamat po sa sagot at sana mapansin. Okay, so Lewilin, ang sagot ko para dyan is, pwede yan, pero mas maganda kung haluan mo to ng 10% na fermented Jackie Oats. Actually, yung successor, yung mga pang-breeding po natin na patuka, katulad ng GMP4, basta yung pang-breeding, mga breeder pellets natin ginagamit pagdating sa breeding, okay po, mas okay nga po yan eh. Kung ako pong tatanungin ninyo sa mixture ng pagkain, ng patuka, kung kayo mamamasyal, pwede rin pong ihalo yan, mas maganda. Hindi lang po nasasabi ng iba, hindi lang po na i-share ng iba, pero mas maganda. Pinakamaganda po yung ihalo sa pagkain. Sa maintenance, kung may budget kayo, pwede rin po yan. Bigyan nyo lang po ng magandang mixture yung patuka. Okay? Bigyan nyo lang po siguro ng 30% dun sa patuka yung halo nito. Kasi po bakit ko po nasabi na maganda po ang breeder pellet pagdating sa pagkain o pagdating sa katawan ng isang manok, especially sa tandang. Kasi ito po ay kumpleto Ricados. Okay, lahat po ng minerals pagdating sa breeding, yung libido nandoon, patataasin. Kasi isineset natin yung ating mga materials into their full potential sa pinakamagandang kalusugan nila. Okay, kasi nga breeding hindi po pwedeng putyo-putyo ang patoka sa breeding. Kaya po medyo may kamahalan yung mga breeder pellet na ganyan kasi siksik, liglig ng protina. Okay? Hindi lang protina, lahat ng bitamina. Okay? So, yung pong pampafertil, meron yan. Pag po sinabing pampafertil, pampaganda po nung katawan nung inahin, nire-ready po yung katawan ng inahin para sa fertility. Ibig sabihin, lahat ng sustansya nasa kanya. Lahat ng bitamina nasa kanya. Kaya kung ibibigay nyo sa tandang, payo ko lang, haluan nyo ng fermented Jackie Oats para hindi masyadong lumaki yung manok, hindi bumigat. Okay, kasi lahat nga ng nutrients, especially protein, nasa kanya Pero kung may fermented Jackie Oats yan, yung moisture control, lalapad, lalaki yung katawan, pero hindi bibigat dahil sa fiber na meron kay fermented Jackie Oats. Kaya kung ako tatanungin nyo muli, pwede bang yan ang ipakain pagdating sa breeding, pati sa tandang? Pwede po. Okay? So last question muna po tayo sa ngayon, okay?
Ito galing naman po kay Jovin Bikwa. Okay? So, idol, tanong ko lang po, pwede rin ba na kahit hindi mineral water ang ilagay sa ating Jackie Oat sa pagbababad? Okay? So, kung ako po tatanungin po ninyo, po pwede naman, pakuluan nyo po muna yung tubig na inyong gagamitin bago nyo po ito ilagay sa fermented Jackie Oats or sa Jackie Oats. Para sa ganon, yung bakterya mawala, yung chlorine mawala, kung ano pa man. Kasi napansin ko kapag tap water o sa gripo po kayo kumuha, nakukontaminate kasi hindi po ganun kalinis eh. Yung nating mga nasa gripo hindi ganun kalinis. Napapansin ko ang bilis po nilang nagkakauod kapag yun ang ating ginamit. Pero kung ang bibigay po natin o ilalagay po natin is mineral, yung mineral okay siya eh. Nasubukan ko yung mineral, okay siya, malinis, hindi siya nagkakauod. Okay, minsan nagkakauod pero minimal lang. Okay, pag naalis ko, wala na. Pero yung mga sa bukal, pwede sa bukal, malinis. Hindi po siya ganun ka-contaminate. Malinis yung sa bukal. Pwede rin nyo pong gamitin yon pagbababad ng Jackie Oats. Okay, lagi pong 7 days. Mas maganda kung 7 days para talagang maayos na po yung fermentation. Pero kung halimbawa naiinip kayo, 4 days, pwede na yan. Okay, 4 days and up, pwede na po iyan. So mga kamanok, sana kahit paano makatulong po yung mga advice, yung mga recommendations na aking ibinibigay, i-share sa inyo sa araw-araw. Huwag po kayong mapapagod na mag-message, na mag-comment kasi ako, hindi po ako titigil hanggat hindi ko nasasagot ng maayos o ng lahat yung mga katanungan ninyo. Kung kailangan natin gumawa ng part 2, part 3, part 4, part 6, or part 5, pagdating sa pagsagot sa inyo, gagawin ko po para maisa-isa ko po ma-occupied yung mga katanungan po ninyo. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.